Kailan ka ba mag-aasawa, Amelia? Ang tanong na yon, masakit at matalas na parang punyal, ang sumalubong kay Mia mula sa kabilang linya. Hindi ito tanong, kundi isang hatol. Napapikit siya ng mariin, ang hawak sa cellphone ay humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Nasa paraiso siya ng Siargao, napapalibutan ng kulay turkesang dagat at mga naglalakihang puno ng niyog, ngunit ang tinig ng kanyang ina ay sapat na para gawing impyerno ang paraiso. Ma, napag-usapan na natin to, pakiusap niya, halos pabulong na ang boses. Anong napag-usapan? Wala tayong napag-uusapan, Mia. Ang naririnig ko lang ay puro dahilan, umalinggaw ang boses ni Aling Teresita. 30 ka na sa susunod na linggo. 30. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Lahat ng mga kaedad mo may mga anak na. Ang pinsan mong si Jenny, mga anak na sa pangalawa. Ikaw? Ano? Nagbabakasyon ka pa sa Siargao na parang walang problema sa mundo. Bawat salita ay tumatagos sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Mia ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan. Laging iyon ang nararamdaman niya sa tuwing kausap ang ina. Ma, naghahanap naman ako eh. Naghahanap? Saan? Sa ilalim ng kama mo. Amelia, makinig ka. Kung hindi ka pa uwi rito na may kasamang lalaki, huwag ka nang umuwi kahit kailan. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Click. Ibinaba na niya. Naiwan si Mia na tulala, hawak pa rin ang cellphone na parang lason sa kanyang kamay. Ang ingay ng mga alon sa di kalayuan ay biglang naging mapanukso, isang paalala ng kalayaang hindi niya maramdaman. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. 30. Isang linggo na lang. Ang ultimatum ng kanyang ina ay parang taning na ibinigay sa kanyang buhay. Kinagabihan, natagpuan ni Mia ang sarili sa isang mataong bar sa resort. Ang malakas na tugtugin at ang tawanan ng mga dayuhan sa paligid ay hindi sapat para takpan ang boses ng kanyang ina sa kanyang isipan. Kailangan niya ng lakas ng loob. Isang uri ng lakas na hindi niya mahanap sa kanyang sarili, pero marahil ay matatagpuan sa ilalim ng isang bote. Isa pa pong margarita, please, sabi niya sa bartender, hindi na binibilang kung pang-ilan na niya yon. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga ilaw ay naging makulay na guhit. Ngunit kasabay ng pagkahilo ay ang unti-unting paglalaho ng takot. Napalitan ito ng isang desperadong katapangan. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw muli, uwi rito na may kasamang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglibot. Mga dayuhan. Mayayaman. Iyon ang target. Isang tiket para makatakas. Doon, sa isang sulok, nakita niya ito. O siya. Matangkad, malaki ang pangangatawan, at may balat na halatang nasunog sa araw. Perpekto. Sa tulong ng alak, tumayo siya at lumakad papalapit, bawat hakbang ay nanginginig ngunit determinado. Ang sumunod na nangyari ay malabo na. Isang ngiti, isang pag-uusap na hindi niya matandaan, isa pang shot ng tequila, at ang pakiramdam ng pagkalango habang isinasayaw siya papalayo sa bar. Nagising si Mia sa pamilyar na tunog ng mga alon, ngunit sa isang di pamilyar na amoy. Amoy ng panlalaking pabango, mamahalin at matapang. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Puti ang kisem. Puti ang kumot. At may isang braso na nakapatong sa kanyang baywang. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang ulo. Isang lalaki ang mahimbing na natutulog sa tabi niya, nakatalikod sa kanya. Ang likod nito ay malapad, ang buhok ay magulo. Diyos ko! Anong ginawa niya? Sinubukan niyang alisin ang braso nito nang hindi siya nagigising, ngunit sa kanyang paggalaw. Umungol ito at gumalaw. Napatigil si Mia, ang paghina ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Nanigas siya sa kinahihigaan, nagdarasal na sana'y hindi ito magising. Ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahan itong gumulong paharap sa kanya, at sa unang pagkakataon sa liwanag ng umaga, nakita niya ang mukha nito. Hindi siya mukhang dayuhan. Mamula-mula ang balat nito dahil sa araw, pero ang mga risas ng kanyang mukha, ang matangos na ilong, ang makakapal na kilay, at ang hugis ng panga ay Pilipinong-Pilipino. Napakagwapo nito sa paraang magaspang at hindi pinilit. Ngayon ay mas malala ang kanyang kahihiyan. Hindi lang siya nakipagtalik sa isang estranghero, nakipagtalik siya sa isang kababayan, winasak ang sarili niyang desperadong plano.
Biglang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Madilim ang mga iyon at sa isang segundo, tila nagulat din ito na makita siya. Ngunit agad itong napalitan ng isang kalmadong ekspresyon. Good morning, Anya, sa isang boses na malalim at bahagyang paos, ngunit kalmado. Kung maaari lang siyang lamunin ng kama sa mga sandaling iyon, naganap na sana. Naramdaman ni Mia ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Hinila niya ang kumot hanggang sa kanyang baba, na para bang iyon ang tanging magiging pananggalang niya sa kahihiyan. Hindi siya makapagsalita. Isang tango lang ang naisagot niya. Bumangon ito mula sa pagkakahiga, walang bahid ng pagkailang sa katawan, habang pinupulot ang damit na nakakalat sa sahig. Pasimple niyang sinundan ng tingin ang bawat galaw nito. Ngayon niya lang napansin ang malinis na hiwa ng buhok, ang matipunong katawan na halatang inaalagaan. Hindi ito mukhang ordinaryong turista lang. Okay ka lang ba? Tanong nito habang isinusuot ang polo shirt. Muli, tumango lang si Mia. Tanga. 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 Paulit-ulit na sigaw ng isip niya. Ito na siguro ang pinakamababang punto ng buhay niya. Nang makapagbihis na ito, lumapit ito sa side table at may kinuha. Lumakad ito pabalik sa kama. Inilahad nito ang isang maliit na puting card. May maaga akong flight pabalik ng Manila, sabi nito sa kanya, ang tono ay magalang pero may distansya. This is an away card. Just in case. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng just in case, pero kinuha niya ang card nang hindi tumitingin dito. Narinig niya ang mga yapak nito papalayo, at pagkatapos, ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto. Nang marinig niya ang click ng seradura, doon lang siya nakahinga. Ngunit kasabay ng paghinga niya ay ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha. Ang plano niyang makahanap ng asawang dayuhan para takasan ang lahat ay nauwi sa isang gabi ng kahihiyan kasama ang isang lalaking ni hindi niya kilala. Matapos ang ilang minuto ng pag-iyak, pinilit niyang bumangon. Kailangan niyang umalis sa kwartong ito. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Habang nagmamadali siyang sinusuot ang kanyang damit, natigilan siya. Sa ibabaw ng coffee table, sa tabi ng isang baso ng tubig, ay may isang magazine. Forbes. At sa cover nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang lalaking nakangiti sa cover ng magazine, nakasuot ng isang mamahaling suit, ay ang parehong lalaking katabi niya sa kama kanina. Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang magazine. Binasa niya ang pangalan sa ilalim ng larawan, Marco de la Vega. At ang headline, na nakasulat sa malalaking mga letra, ay tila isang dagitab na kumuryente sa kanyang buong pagkatao. Bilyonaryong tagapagmana, hinahanap ni Ryan Denny kanyang reyna. CEO De la Vega Group. Bilyonaryo. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa isip ni Mia na patingin siya sa business card na hawak pa rin niya, ang papel na halos makuyom na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Marco E. Ray Vega, C. Y. Ray Vega Group. Hindi dayuhan. Pero mas higit pa. Hindi ito tiket para makatakas. Ito ay isang gintong tiket. Isang nakakabaliw, desperado, at mapangahas na ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na maaaring maging katapusan niya o maging simula ng lahat. Isang ideya na kasing talas ng punyal na binitawang salita ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig pa rin, ngunit ngayon ay hindi na dahil sa takot o kahihiyan. Ito ay dahil sa isang mapanganib na pag-asa. Hinagilap niya ang numero sa card. Pipindutin niya ang call button. Ito na ang sagot. Kailangang maging ito ang sagot. Isang buwan, Marco. Binibigyan kita ng isang buwan. Ang boses ni Don Ricardo de la Vega ay parang bakal, malamig, matigas, at walang puwang para sa anumang negosasyon. Umalinggaw ito sa loob ng marangyang opisina ni Marco, isang espasyo na dapat sana ay kaharian niya, ngunit sa presensya ng kanyang ama, ito ay nagiging isang hawla lamang. Dad, this is insane, sagot ni Marco, sinubukang kontrolin ang inis sa kanyang boses. Hindi ako pwedeng magpakasal sa kung sino lang para lang sa isang deadline. Hindi ito kung sino lang, dagok ng kanyang ama sa mamahaling mesa na gawa sa kahoy na nara. Ito ay tungkol sa legasya. Sa pangalan ng De La Vega. Paano ka magiging pinuno ng kumpanyang ito kung ang sarili mong buhay ay hindi mo maayos? Laging laman ng balita, iba-ibang babae, walang kaseryosohan.
Kailangan mo ng asawa, isang taong magpapatatag sa iyo at sa imahe ng pamilya. Napahila mo si Marco sa kanyang mukha. Pagod na siya sa ganitong usapan. Paulit-ulit. I can handle the company, Dad. And my personal life is separate. Walang hiwalay na buhay kapag de la Vega ka, giit ng matanda, tumayo ito at tinuro siya. Ang ultimatum ay ultimatum. Magpakasal ka sa loob ng 1 buwan, o ang pinsan mong si Javier ang papalit sa pwesto mo bilang CA. Malinaw. Hindi na hinintay ni Don Ricardo ang sagot. Tumalikod ito at naglakad palabas ng opisina, ang bawat yapak ay may bigat ng isang hari na nag-iwan ng isang utos. Naiwan si Marco na nakatingin sa salaming pader ng kanyang opisina, tanaw ang buong Makati, ngunit ang pakiramdam niya ay nasusukol siya. 1 buwan. 1 buwan para maghanap ng mapapangasawa. Impossible. Ang biyahe niya sa Siargao ay dapat sanay isang paraan para makatakas sa lahat ng ito. Isang maikling pahinga. At ang babae kagabi si Mia ang pangalan niya. Maganda siya, at mayroong lungkot sa kanyang mga mata na umakit sa kanya. Ngunit iyon lang iyon. Isang gabi. Isang pagkakamali na dulot ng alak at pagtaka sa realidad. Kinalimutan na niya yon. Isang footnote sa magulo niyang buhay. Sir. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang sekretarya, si Ana, ay nakatayo sa may pinto, may pag-aalala sa mukha. Sir, may bisita po kayo. Wala po siyang appointment, pero nagpipilit po siyang makausap kayo. Amelia Reyes daw po ang pangalan. Kumunot ang noo ni Marco. Amelia. Mia. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Anong ginagawa niya rito? Hindi kaya buntis siya? Impossible. Pero sa mundo niya, lahat ay posible. Papasukin mo siya, utos niya, ang boses ay mas seryoso na ngayon. Pagpasok ni Mia, halos hindi niya ito nakilala. Wala na ang babaeng lasing at desperada sa bar. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng simple ang kasuotan, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Umupo ito sa silyang nasa harap ng kanyang mesa nang hindi niya inaanyayahan. Anong kailangan mo? Tanong ni Marco, diretsko at walang paligoy-ligoy. Inaasahan na niya ang pinakamasama. Hihingi ba ito ng pera? Magbabanta? Ngunit ang lumabas sa bibig nito ay isang bagay na kahit sa pinakamaligalig niyang imahinasyon ay hindi niya inasahan. Kailangan ko ng asawa, sabi ni Mia, ang boses ay nanginginig ng bahagya pero direkta. At nabasa ko sa magazine na kailangan mo rin ng asawa. So, I have a proposal. Pakasalan mo ako. Natawa si Marco. Isang tawang mapakla at puno ng pang-insulto. Are you serious? Sa tingin mo ba ganoon kadali yon? Dahil lang may nangyari sa atin ng isang gabi, may karapatan ka nang pumasok dito at mag-demand na pakasalan kita. Hindi ito demand, pagtatama ni Mia, hindi na tinag sa kanyang reaksyon. This is a business proposition. Isang kasunduan. Pakasalan mo ako. Magpapanggap tayong mahal natin ang isa't isa sa harap ng pamilya mo at ng buong mundo. Kapag nakuha mo na ang gusto mo, ang mana mo, ang posisyon mo, hihilingin ko ang annulment. Bibigyan mo ako ng sapat na pera para makapagsimula ulit, malayo sa lahat. Walang talo. Napatitig si Marco sa kanya, ang tawa ay biglang naglaho. Sinuri niya ang babae. Wala itong biro. Seryoso ito. At habang pinoproseso ng utak niya ang sinabi nito, isang nakakagulat na katotohanan ang unti-unting lumitaw. Ang ideya ay perpekto. Isang kasal na walang emosyon. Isang kontrata. Isang solusyon sa problema niya sa kanyang ama. Isang paraan para makuha ang mana niya nang hindi isinasakripisyo ang kanyang kalayaan. Ito ay isang galaw na karaniwan sa mundo ng negosyo, isang merger para sa kapwa-pakinabang. Ang inis na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Anong makukuha mo rito bukod sa pera? Katahimikan, sagot ni Mia, at sa unang pagkakataon, nakita niyang muli ang lungkot sa mga mata nito. Para tigilan na ako ng mundo. Para makalaya ako. Nakita ni Marco ang sarili niya sa mga salitang iyon. Para makalaya ako. Pareho pala sila ng gusto. Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana, tinitimbang ang mga bagay-bagay. Ang panganib ay mataas. Ngunit ang gantimpala ay mas mataas. Okay, sabi niya, lumingon pabalik kay Mian, I agree. But on light terms.
No lawyer will draft the contract. An ironclad prenuptial and a non-disclosure agreement. Walang makakaalam nito. Walang sinuman. Understand? Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mukha ni Mia na tila hindi ito makapaniwala na pumayag siya. Pagkatapos, tumango ito ng dahan-dahan. Understood. Kinabukasan, sa opisina ng kanyang abogado, pinirmahan nila ang mga dokumento. Ang bawat pirma ay parang isang paglagda sa kanilang kasunduan sa demonyo. Walang ngiti. Walang pagbati. Isang malamig na kamayan lang ang naganap matapos ang lahat. Congratulations, Ena and Emres de la Vega, sabi ng abogado na may pilit ng ngiti. Habang nasa sasakyan sila papunta sa mansyon ng mga de la Vega, walang nagsasalita sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na ugong ng makina ng mamahaling kotse. Handa ka na ba? Basag ni Marco sa katahimikan. Lily father, he's not easy to please. You have to be convincing. Gagawin ko ang lahat ng kailangan, sagot ni Mia, nakatingin sa labas ng bintana. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na dahan-dahang bumukas. Sa dulo ng mahabang driveway ay nakatayo ang isang mansyon na parang palasyo. At sa tuktok ng engrandeng hagdanan sa may pinto, naghihintay ang isang figura. Matangkad, nakasuot ng barong, at ang mga kamay ay nasa likod. Kahit sa layo na yon, naramdaman ni Marco ang titig nito. Ang matalas na titig ng kanyang ama, si Don Ricardo de la Vega, na nakatutok hindi sa kanya, kundi sa babaeng katabi niya. Napalunok si Marco. Nagsimula na ang teatro. At hindi niya alam kung sino sa kanila ang unang bibigay. Bawat hakbang ni Mia paakyat sa marmol na hagdanan ng mansyon ay parang isang pagtapak sa entablado ng isang dula na hindi niya kabisado ang linya. Ang hangin sa paligid ay mabigat, puno ng amoy ng floor wax, lumang pera, at isang hindi maipaliwanag na otoridad. Sa tuktok ng hagdanan, si Don Ricardo de la Vega ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang mga mata nito ay matalas na sumusuri sa bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Marco, bati ng matanda, ngunit ang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Mia. Sino ang kasama mo? Naramdaman ni Mia ang kamay ni Marco na marahang humawak sa kanyang likod, isang senyas na napag-usapan na nila. Ito ay parte ng palabas. Dad, this is Amelia Reyes. Defiance. Ang salitang defiance ay lumabas sa bibig ni Marco nang may kaunting pag-aalinlangan, ngunit sapat na para magbago ang ekspresyon ni Don Ricardo. Mula sa pagiging matigas, ito'y naging isang halo ng gulat at hinala. Ibinaling nito ang tingin kay Mia. Reyes, ulit ng matanda. Saan nanggaling ang pamilya mo, iha? Naramdaman ni Mia ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ito na. Ang unang pagsubok. Sa Quezon po, Don Ricardo. Simple lang po ang pamilya namin. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang naging sagot ng matanda. I see. Ang I see na yon ay hindi nangangahulugang pag-unawa. Iyon ay isang paghatol. Naramdaman ni Mia na tila hinuhubaran siya ng titig nito na parabang nakikita nito ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamahaba at pinakanakakakabang hapunan sa buong buhay ni Mia. Ang mahabang mesa ay puno ng mga kubyertos na hindi niya alam kung para saan. Ang mga katulong ay gumagalaw ng tahimik sa paligid. Si Don Ricardo ay nasa kabisera ng mesa, si Marco ay nasa tabi niya, at ang ina ni Marco, si Donna Leticia, ay isang tahimik na anino sa kabilang dulo, ngumingiti paminsan-minsan, ngunit may lungkot sa mga mata. So, Amelia, basag ni Don Ricardo sa katahimikan. Saan kayo nagkakilala ng anak ko? Hindi ka nabanggit sa akin ni Marco noon. Bawat salita ay may patibong. Napatingin si Mia kay Marco, humihingi ng tulong. We met at a business conference a few months ago, Dad, mabilis na sagot ni Marco, ang boses ay kalmado. It was whirlwind romance. Isang whirlwind romance na hindi mo man lang naikwento sa sarili mong ama, sarkastikong tanong ni Don Ricardo. Bago pa man makasagot si Marco, isang matinis na boses ang pumuno sa silid. Marco, darling. Nabalitaan ko ang magandang balita. Isang babae ang pumasok sa dining hall, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na tila sumisigaw ng atensyon. Maganda ito, sopistikada, at ang paraan ng paglakad nito ay puno ng kumpiyansa. Lumapit ito diretsyo kay Marco at hinalikan ito sa pisngi, isang halik na sadyang nagtagal. Isabel, sabi ni Marco, halatang hindi komportable. What are you doing here?
Binibisita ko lang si Tito Ricardo, of course. At para na rin batiin ang nobya mo. Ngumiti si Isabelle, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Humarap ito kay Mia. So, you're Amelia. I've heard nothing about you. Ang bawat salita ni Isabel ay patutsada. Naramdaman ni Mia ang init ng hiya. Siya ang outsider. Siya ang impostor. Si Isabel, sa kabilang dako, ay mukhang perpektong bagay sa lugar na ito. Isabel is the daughter of Henry business partner, paliwanag ni Don Ricardo, may diin sa salitang key partner, na tila isang paalala kay Marco ng inaasahan nitong alyansa. Nice to meet you, pilit ng ating sabi ni Mia. The pleasure is all mine, sagot ni Isabel, bago bumaling muli kay Marco. You know, Marco, I was so surprised. Akala ko, ako ang pakakasalan mo. We've been planning our future since we were kids, remember? Ang hangin ay lalong naging mabigat. Ito ay isang direktang atake. Nakita ni Mia ang pagtiim ng panga ni Marco. Isabel, that was a long time ago. We were kids. Oh, really? Tumawa si Isabel. Parang kailan lang, you were telling me na ako lang ang babaeng ipapakilala mo sa pamilya mo. Anong nagbago? Bago pa man makasagot si Mia, nagsalita si Marco, ang boses ay matatag at may halong inis. What changed is that I fell in love with Maya and that's all that matters. Now, if you'll excuse us, we're having a private family dinner. Natigilan si Isabel. Maging si Mia ay nagulat sa sinabi ni Marco. I fell in love with Mia, alam niyang parte iyon ng palabas, isang linya sa kanilang script, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito may bigat. May diin. Sa isang saglit, naniwala siya. Nawala ang ngiti sa mukha ni Isabel, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Well then. I guess should congratulate the happy couple. Tumalikod dito at naglakad palabas, ang bawat hakbang ay puno ng dignidad, ngunit naramdaman ni Mia ang talim ng pagkatalo nito. Nang makaalis na si Isabel, bumalik ang katahimikan, mas mabigat kaysa kanina. Si Don Ricardo ay nakatingin lang kay Marco, ang mukha ay hindi mabasa. Maya-maya, nagpaalam si Mia na magpupunta sa banyo para lang makatakas sa tensyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Isabel mula sa isang medyo bukas na pinto ng isang silid. Nakikipag-usap ito sa cellphone. I don't care how much it costs. I want you to find out everything about her. Amelia Reyes. Her family, her past, kung saan siya nagtatrabaho, lahat. There's something wrong with this picture. Alam kong may tinatago si Marco. At aalamin ko kung ano yon. Napatigil si Mia sa likod ng pader, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ang teatro ay mas mapanganib pala kaysa sa inaakala niya. Hindi lang si Don Ricardo ang kalaban niya. May isa pang taong determinado na sirain ang palabas nila. At sa mga sandaling iyon, naramdaman niya na ang kasunduan nila ni Marco ay hindi lang isang simpleng kontrata. Ito ay isang bomba na kahit anong oras ay maaaring sumabog. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga De La Vega ay isang ehersisyo sa pagkukunwari. Para kay Marco, ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang tango kay Mia sa pasilyo, isang pilit na ngiti sa almusal, at mga kaswal na pag-uusap tungkol sa mga peking alaala na binuo nila para lang masagot ang mga mausisang tanong ng kanyang ama. Ito ay nakakapagod. Isang laro. Isang transaksyon. Ngunit may mga pagkakataon, sa mga sandaling hindi niya inaasahan, na ang mga pader na binuo niya sa paligid ng kanyang sarili ay nagkakaroon ng bitak. Isang gabi, ginabi siya ng uwi mula sa opisina. Ang buong bahay ay tahimik na, ang mga ilaw ay patay na maliban sa isang maliit na ilaw mula sa kanilang silid, ang master's bedroom na napilitan silang pagsaluhan para sa kapakanan ng palabas. May dalawang magkahiwalay na kama sa loob, isang malinaw na paalala ng kanilang kasunduan. Pagpasok niya, nakita niya si Mia na nakaupo sa kama nito, nanginginig at balot na balot ng kumot. Ang mukha nito ay maputla at ang mga labi ay tuyo. Mia, tawag niya, lumapit siya. Okay ka lang? Nang hawakan niya ang noo nito, nag-init ito na parang baga. Nilalagnat ito ng mataas. Marco, sabi nito, ang boses ay mahina at garalgal. Ang lamig. Isang bagay sa loob ni Marco ang nagbago. Biglang nawala ang ang tagapagmana, ang lalaking nakikipaglaro sa isang mapanganib na kasunduan. Ang natira ay isang tao na nakakita ng isa pang taong nangangailangan ng tulong. Sandali lang, sabi niya.
Kumuha siya ng gamot mula sa first aid kit sa banyo, isang planggana ng maligamam na tubig, at isang bimpo. Umupo siya sa gilid ng kama nito. Uminom ka muna ng gamot, utos niya, inaalalayan itong umupo. Sinunod naman siya ni Mia, ang mga mata nito ay bahagyang nakapikit. Matapos uminom ng gamot, dahan-dahan niyang pinunasan ng basang bimpo ang noo, leg, at mga braso nito. Tahimik lang ito, sumusunod sa bawat galaw niya. Sa ilalim ng malabong ilaw ng lampshade, nakita niya ang kahinaan sa mukha nito. Wala na ang determinadong babae na pumasok sa kanyang opisina. Wala na ang nang-akit na baba. Iisa bar. Ang nasa harap niya ay si Amelia, isang babaeng tila pasan ang buong mundo. Salamat, bulong nito, bago muling humiga. Hindi umalis si Marco. Kumuha siya ng isang upuan at umupo sa tabi ng kama nito. Pinagmasdan niya itong matulog, ang dibdib nito ay marahang tumataas at bumababa. Buong gabi, hindi siya natulog. Nagbabantay. Nag-aalala. Isang emosyon na hindi dapat kasama sa kanilang kontrata. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman para sa kahit sino. Kinabukasan, magaling na ang lagnat ni Mia, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay nag-iba. Mayroong isang ngiti na hindi napilit, isang tingin na nagtatagal ng kaunti. Ang kanilang mga pag-uusap sa almusal ay hindi na tungkol sa mga peking alaala, kundi sa mga simpleng bagay, ang paborito nilang pagkain, ang mga librong nabasa na nila. Ang mga bitak sa pader ay lumalaki. Ngunit habang ang kanilang peking relasyon ay nagsisimulang magkaroon ng kulay ng katotohanan, isang anino ang gumagalaw sa dilim. Sa isang coffee shop sa Makati, inabot ng isang lalaking nakasombrero ang isang makapal na brown envelope kay Isabel Gonzalez. Nasa loob na po lahat ng nahanap ko, ma'am, sabi ng pribadong investigador. Binuksan ni Isabel ang envelope ng may ngiting mapanlait. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga dokumento. Bank statements. Family background. Lahat ay nagpapakita ng isang simpleng pamilya mula sa probinsya. Walang yaman. Walang koneksyon. At pagkatapos nakita niya ito. Ang huling papel sa ilalim. Isang kopya ng isang dokumento na nakuha ng investigador mula sa isang e-source sa loob ng law firm ng mga De La Vega. Ang mga mata ni Isabel ay nanlaki at ang kanyang ngiti ay naging isang mapagwaging ngisi. Marriage contract for financial consideration, basa niya sa pamagat. Nasa kamay na niya ang bomba. Kinahapunan, habang si Marco ay nasa isang mahalagang meeting, isang katok ang narinig sa pinto ng conference room. Pumasok ang kanyang sekretarya, si Ana, ang mukha ay balisa. Sir, I'm so sorry to interrupt, sabi nito ng pabulong. Pero si Ina Isabel po, nandito. Gusto raw po niyang makausap si Don Ricardo. Urgent daw po. Kumunot ang noo ni Marco. Bakit hinahanap ni Isabel si Dad? Bago pa man makasagot si Ana, pumasok si Isabel sa conference room na sinundan ng kanyang ama, si Don Ricardo. Ang mukha ni Don Ricardo ay kalmado, ngunit alam ni Marco ang ibig sabihin ng kalmadong iyon. Iyon ang katahimikan bago ang isang bagyo. Isabel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Marco, tumatayo. Ngumiti si Isabel, isang ngiting puno ng peking pag-aalala. Marco, Tito, I'm sorry to barge in. Pero may nakita akong isang bagay. At bilang isang kaibigan ng pamilya, hindi ko kayang manahimik lang. I'm worried about you, Marco. I'm worried about the family. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Don Ricardo, ang boses ay nagsisimula ng magpakita ng init. Sa halip na sumagot, dahan-dahang inilabas ni Isabelle ang isang dokumento mula sa kanyang mamahaling bag ang kopya ng kanilang kontrata. Inilahad niya ito sa mesa sa harap ni Don Ricardo. I think you should see this, Tito, sabi ni Isabel sa isang malambing ngunit makamandag na boses. Tignan niyo po kung anong klaseng babae ang ipinasok ng anak niyo sa pamilyang ito. Kinuha ni Don Ricardo ang mga papel. Natahimik ang buong silid habang binabasa niya ang bawat salita. Napanood ni Marco ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama mula sa pagtataka, naging pagkalito, at sa huli, naging isang itim na galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang mga kamay ni Don Ricardo ay nanginig habang hawak ang papel. Ibinaling nito ang tingin kay Marco, ang mga mata ay nag-aapoy. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Marco. Si Ana, ang kanyang sekretarya, ang tumatawag mula sa labas. Sir, sabi ni Ana sa kabilang linya, ang boses ay nanginginig sa takot. Sir, pinapatawag po kayo ni Don Ricardo sa opisina niya.
Ngayon din daw po. He looks furious. He's holding some kind of document. Napatay ni Marco ang tawag. Alam na niya. Huli na ang lahat. Sumabog na ang bomba. Sinundan ni Marco si Mia paakyat sa hagdan, ang bawat hakbang ay mabigat dala ng mga pangyayari. Ang sakit ng sampal ng kanyang ama sa kanyang pisngi ay wala kumpara sa sakit na nakita niya sa mga mata ni Mia bago ito tumakbo. Iyon ay purong pagkadurog. At alam niyang siya at ang kanyang magulong mundo ang dahilan. Naabutan niya ito sa silid, nagmamadaling inilalagay ang mga damit sa isang bag, ang mga balikat nito ay nanginginig sa bawat hikbi. Mia, tumigil ka, sabi niya, marahang hinawakan ang braso nito. Bitiwan mo ako, sigaw nito, pilit na binabawi ang braso. Umalis ka na. Bumalik ka sa kanya. Sabihin mong nagkamali ka. Patawarin ka niya. Huwag mong sirain ang buhay mo nang dahil sa akin. Sinira, ulit ni Marco, ang boses niya ay mahinahon ngunit may diin. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito at pilit na iniharap sa kanya. Mia, tumingin ka sa akin. Umiling-iling ito, ang luhaan nitong mga mata ay nakatutok sa sahig. Kasalanan ko to, ako ang may kasalanan. Tama siya, isa lang akong gold digger na sumira sa pamilya niyo. Hindi, mariing sabi ni Marco. Mali ka. At mali siya. Hinawakan niya ang baba nito at dahan-dahang itinaas para magtama ang kanilang mga mata. Nagsimula ito bilang isang kasunduan. Isang negosyo. Ngunit hindi na yon totoo ngayon, hindi para sa akin. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito sa gitna ng mga luha. Noong gabing nilagnat ka, pagpapatuloy niya, noong gabing iyon na nakita kitang mahina at walang depensa, may nagbago, Mia, naisip ko, paano kung totohanin natin to? Paano kung hindi na lang ito isang palabas? At nitong mga nakaraang araw, habang nakikita kitang sinusubukang maging matapang sa harap ng ama ko, habang nakikita kitang umiti sa mga simpleng bagay, doon ko naintindihan. Huminga siya ng malalim, inilalabas ang mga salitang matagal nang gustong kumawala. Ang pagpili sa iyo kanina, hindi iyon dahil sa awa o responsibilidad. Pinili kita dahil natatakot akong mawala ka. Mas natatakot akong harapin ang bukas na wala ka, kaysa harapin ang bukas na walang pera o mana. Ang totoo, Mia, mahal na kita. Ang huling dalawang salita ay lumabas na parang isang bulong, ngunit umalingaw ito sa tahimik na silid. Napatitig si Mia sa kanya, ang pag-iyak ay biglang huminto. Ang mga mata nito ay naghahanap ng anumang tanda ng kasinungalingan sa kanyang mukha. Ngunit wala itong nakita. Tanging katotohanan lang. Marco Lee. Alam kong natatakot ka, sabi niya. Alam kong nasasaktan ka. At kasalanan ko ang lahat ng iyon. Naging duwag ako. Ginamit ko ang kasunduang ito para takasan ang problema ko sa ama ko. Pero ayoko nang tumakas. Ang gusto ko lang ay manatili sa tabi mo. Kung papayag ka. Dahan-dahan, ang mga luha ni Mia ay muling pumatak, ngunit hindi na ito luha ng sakit o hiya. Ito ay luha ng pag-asa. Inangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Marco kung saan ito sinampal. Mahal din kita, bulong nito, ang boses ay halos hindi marinig, ngunit para kay Marco, ito ang pinakamalinaw na tunog sa buong mundo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Inilapit ni Marco ang kanyang mukha at hinalikan ito. Hindi ito tulad ng mga nakaw na halik na parte ng kanilang palabas. Ito ay isang halik na puno ng pagsisisi, pangako, at isang pag-ibig na isinilang mula sa kasinungalingan ngunit pinatibay ng katotohanan. Isang halik na nagsasabing tayo na. Magsimula tayo muli. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nagkatitigan sila. Anong gagawin natin? Tanong ni Mia. Aalis tayo, sagot ni Marco nang walang pag-aalinlangan. Malayo rito. Malayo sa lahat ng gulo. Mayroon akong maliit na bahay sa Batangas. Pamana pa ng lola ko. Simple lang, pero atin yon. Doon, pwede tayong magsimula. Mabilis silang kumilos. Hindi na nila kinuha ang marami. Ilang piraso lang ng damit, mga bagay na importante, at ang kaunting pera na naitabi ni Marco sa kanyang personal na account. Habang pababa sila ng hagdan, dala ang kanilang mga bag, nakasalubong nila si Donna Leticia. Ang ina ni Marco ay nakatayo sa dilim, ang mukha ay basang-basa ng luha. Walang salitang namutawi. Isang mahigpit na yakap lang mula sa ina ang ibinigay nito kay Marco, isang yakap na puno ng sakit at pag-unawa.
Pagkatapos, tumingin ito kay Mia at marahang hinawakan ang kamay nito. Mag-iingat kayo, bulong nito, bago mabilis na tumalikod at nawala sa dilim. Sakay ng kotse ni Marco, tinahak nila ang daan papalabas ng Dasmariñas Village. Tumingin si Marco sa rearview mirror, pinanood ang dambuhalang gate ng kanilang mansyon na unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan ng maglaho. Isang buong buhay ang kanyang tinalikuran. Ngunit nang tumingin siya sa babaeng katabi niya, alam niyang isang bagong buhay ang kanyang haharapin. Mag-uumaga na nang marating nila ang San Juan, Batangas. Ang daan ay naging makitid at bako-bako, napapalibutan ng mga puno at halaman. Huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa isang munting burol na tanaw ang dagat. Ang hangin ay sariwa, at ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga alon. Bumaba sila ng kotse. Sabay nilang pinagmasdan ang pagsikat ng araw sa abot tanaw, ang kalangitan ay nagiging kulay kahel at rosas. Ito ay isang bagong simula. Mapayapa, ngunit puno ng mga pagsubok. Lumingon si Marco kay Mia, hinawakan ang kamay nito. Kaya ba natin to? Tanong niya, ang boses ay puno ng pag-asa at kaunting takot. Tumingin si Mia sa kanya, ang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng bukang liwayway. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito at tumango. Kaya natin, sagot niya. Basta't magkasama tayo. 5 taon. 5 taon na ang lumipas. Para kay Mia, ang 5 taon na yon ay mas makabuluhan kaysa sa 29 na taon ng kanyang buhay bago yon. Ang mga araw ay hindi na sinusukat sa pamamagitan ng mga deadline o mga inaasahan ng ibang tao, kundi sa pagtaas at pagbaba ng araw, sa ritmo ng mga alon, at sa tawa ng isang bata. Mama, mas mabilis. Habulin mo kami. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Mia habang pinapanood ang mag-ama niyang nagtatakbuhan sa dalampasigan. Si Marco, na walang suot na pang-itaas, ang balat ay kulay kayumanggi na dahil sa araw, ay hinahabol ang kanilang 5 taong gulang na anak. Si Tristan, ang kanilang munting milagro. Ang bunga ng isang pag-ibig na nagsimula sa isang kasinungalingan. Dahan-dahan lang, baka madapa kayo, sigaw niya pabalik, kahit alam niyang hindi siya papakinggan. Ito ang buhay nila ngayon. Simple. Payapa. Masaya. Si Marco ay nagtayo ng isang maliit na furniture shop, ginagamit ang kanyang talino sa negosyo sa mas maliit na sukat. Gumagawa siya ng mga magagandang upuan at mesa mula sa mga napulot na kahoy sa tabing dagat. Si Mia naman ang namamahala sa isang maliit na online store kung saan nila ito ibinebenta. Hindi sila mayaman tulad ng mga De La Vega, ngunit sapat ang kanilang kinikita. Higit sa lahat, mayroon silang isang bagay na hindi nabibili ng pera, kapayapaan. Nawala na ang desperadang babae na handang ipagbenta ang sarili para sa isang kasal. Nawala na rin ang duwag na tagapagmana na nagtatago sa likod ng pera. Sa kanilang lugar ay isang pamilya. Isang tunay na pamilya. Ngunit minsan, ang nakaraan ay may paraan ng pagbabalik, gaano man kalayo ang iyong tinakbuhan. Isang hapon, habang naglalaro sila sa labas ng kanilang bahay, isang tunog ang pumukaw sa kanilang atensyon. Isang tunog na hindi nabibilang sa lugar na yon. Ang tahimik na ugong ng isang mamahaling makina. Mula sa dulo ng kanilang baku-bakong daan, isang makintab na itim na kotse ang dahan-dahang papalapit. Isang kotse na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Agad na naramdaman ni Mia ang paninikip ng kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kamay ni Tristan at inilagay ito sa kanyang likuran. Si Marco ay tumayo sa tabi niya, ang kanyang mga balikat ay biglang nanigas, ang masayang ekspresyon ay napalitan ng isang seryosong maskara. Huminto ang kotse sa harap ng kanilang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Bumukas ang pinto sa likuran at isang babae ang lumabas. Si Donna Leticia de la Vega. Ngunit hindi ito ang Donna Leticia na naalala ni Mia, ang babaeng nasa harap nila ngayon ay mukhang mas matanda. Ang dating perpektong ayos na buhok ay may mga hibla na ng puti. May mga linya ng pagod at kalungkutan sa paligid ng kanyang mga mata. Ang dating tindig na puno ng otoridad ay napalitan ng isang pagod na postura. Marco anak, sabi nito, ang boses ay basag. Hindi nagsalita si Marco. Nakatitig lang ito sa kanyang ina, ang mukha ay hindi mabasa. Kailangan kitang kausapin, pagpapatuloy ni Donna Leticia, ang mga mata ay nagsusumamo. Ibinaling nito ang tingin kay Mia at kay Tristan na nagtatago sa likod niya. Kailangan ko kayong kausapin. Sa loob ng kanilang maliit na sala, ang katahimikan ay mabigat. Kinuwento ni Donna Leticia ang lahat.
Ang mga maling desisyon. Ang mga mapanganib na pamumuhunan. Ang unti-unting pagbagsak ng De La Vega Group. Nalulugi na ang kumpanya, Marco, sabi nito, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang iyong ama matigas ang ulo niya. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Pero malapit na kaming mawalan ng lahat. Ang lahat ng pinaghirapan niya ng pamilya natin. Tumingin ito ng diretsyo kay Marco. Kailangan ka namin, anak. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kumpanya. Bumalik ka na, pakiusap. Patawarin mo na ang ama mo. Nanatiling tahimik si Marco, ang panga ay tumigas. Nakita ni Mia ang laban sa loob nito. Ang galit sa nakaraan laban sa responsibilidad sa pamilya. Maya-maya, tumayo si Donna Leticia at lumingon kay Mia, "Iha, maaari ba kitang makausap?" "Sandali lang." Sa labas. Nag-aalangang tumango si Mia, sumunod siya sa ina ni Marco sa labas, sa ilalim ng isang puno ng mangga. "Mia, alam kong galit kayo sa amin. At may karapatan kayo," simula ni Donna Leticia, hindi makatingin ng diretsyo. "Pero mayroon akong kailangang sabihin sa'yo. Isang bagay na wala pang nakakaalam, maliban sa akin at kay Ricardo." Huminga ito ng malalim. "Ang galit ni Ricardo sa'yo hindi lang iyon dahil sa kasunduan. Mas malalim pa roon." Tumingin ito sa malayo sa dagat. "Hindi ako ipinanganak na mayaman, Mia, lumaki ako sa isang maliit na probinsya, tulad mo. Isang simpleng babae na may simpleng pangarap. Nakilala ko si Ricardo at minahal niya ako ng sobra. Pero kasabay ng pagmamahal na iyon ay ang kanyang obsesyon sa estado at pangalan. Pinilit niya akong talikuran ang lahat ng koneksyon ko sa nakaraan ko. Pinilit niya akong maging perpektong Donna Leticia. Sa paglipas ng panahon, halos makalimutan ko na rin kung sino talaga ako." Ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Mia at ngayon, puno na ito ng luha. "Nang dumating ka sa buhay ni Marco, nakita niya sa iyo ang sarili ko noon. Ang babaeng minahal niya pero kinatatakutan din niya. Ang takot niya na baka ang pag-ibig ay sumira sa lahat ng pinaghirapan niya, iyon ang nakita niya sa inyo ni Marco. Ang galit niya sa iyo ay galit sa sarili niyang nakaraan. Galit sa sarili niyang takot." Natigilan si Mia, biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang tila walang katwirang galit ni Don Ricardo. Ang sakit sa mga mata ni Donna Leticia. Hindi ito simpleng kwento ng isang mayaman laban sa isang mahirap. Ito ay isang trahedya ng isang lalaking biktima ng sarili niyang mga demonyo. "Nakikita ko ang sarili ko sa iyo, iha," sabi ni Donna Leticia, hinawakan ang kamay ni Mia, isang babaeng nagmamahal ng totoo. "Huwag mong hayaang manalo ang takot. Ang takot na sumira sa amin." Pumasok silang muli sa loob ng bahay. Si Marco ay nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa dalampasigan kung saan ang anak nila ay naglalaro pa rin. Nakatalikod dito, ngunit ramdam ni Mia ang bigat ng mundo sa mga balikat nito. Isang buhay na puno ng kapayapaan na pinaghirapan nilang buuin. Laban sa isang pamilya at isang legasya na nasa bingit ng pagguho. Tumingin si Marco sa kanya, ang mga mata nito ay humihingi ng sagot, ng direksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Mia na ang desisyon ay hindi lang para kay Marco. Para ito sa kanilang lahat. Nakatayo si Marco sa harap ng bintana, ngunit hindi ang magandang tanawin ng dagat ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ama, galit, nasasaktan, at puno ng pagkadismaya. Ang mga alaala ng gabing iyon 5 taon na ang nakalipas ay bumalik, sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Ang sakit. Ang pagtataboy. Ngunit nang lumingon siya at nakita ang kanyang ina, at pagkatapos ay si Mia na nakatayo sa tabi nito, may bagong emosyon na pumalit sa galit. Pag-unawa. Lumapit sa kanya si Mia at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Walang salitang namutawi, ngunit sa mga mata nito, nabasa niya ang lahat. Tiwala. Suporta. Pagmamahal. "Hindi na ikaw ang lalaking tumakas noon," bulong ni Mia, sapat lang para marinig niya. "Umuwi ka para sa kanila, pero gawin mo ito para sa atin." Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya ang duwag na tagapagmana. Isa na siyang asawa. Isa ng ama. Ang mga taon na ginugol niya sa Batangas, sa pagbuo ng isang simpleng buhay mula sa wala, ang nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng halaga. Tumingin siya sa kanyang ina. "Sige po, mababalik ako." Ang pagbabalik sa Manila ay ibang-iba sa kanilang pag-alis. Noon, tumakas sila sa dilim na parang mga magnanakaw.
Ngayon, bumalik sila sa liwanag ng araw, hindi na bilang mga takas, kundi bilang isang pamilya. Kasama nila si Tristan, na manghang-mangha sa naglalakihang mga gusali. Ang board meeting sa De La Vega Group ay puno ng tensyon. Ang mga mukha ng mga board member ay kulubot sa pag-aalala. Sa harap, nakaupo ang kanyang ama, si Don Ricardo, na mukhang tumanda ng 10 taon. Nang pumasok si Marco sa silid, lahat ay natahimik. Hindi siya ang Marco na umalis. Ang suot niya ay simpleng polo shirt at slacks, hindi isang mamahaling suit. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa na hindi nagmumula sa pera o posisyon. Good morning, bati niya kalmado at matatag. Nang walang paligoy-ligoy, inilatag niya ang kanyang plano. Isang plano na hindi lang nakatuon sa pagputol ng gastos o pagbebenta ng mga ari-arian. Isang plano na nakatuon sa pagbabago, sa pag-angkop sa bagong panahon. Isang plano na binuo niya hindi sa loob ng isang marangyang opisina, kundi sa isang maliit na furniture shop, habang nakikinig sa mga kwento ng mga ordinaryong tao. Habang siya'y nagsasalita, nakita niya ang unti-unting pagbabago sa mga mukha sa paligid niya. Ang pagdududa ay napalitan ng interes, at ang interes ay naging paghanga. Si Don Ricardo ay nakikinig lang, ang kanyang mukha ay hindi mabasa, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakikinig ito. Matapos ang meeting, naiwan silang dalawa ng kanyang ama sa conference room. Ang planong iyon simula ni Don Ricardo, ang boses ay magaspang. May saysay. Alam ko po, sagot ni Marco. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tumayo si Don Ricardo at lumapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Ang lalaking nagsalita kanina, sabi ng matanda. Hindi siya ang anak kong umalis. Mas matalino siya. Mas matapang. Natuto po ako, Dad, sabi ni Marco. Natuto ako kung ano ang tunay na mahalaga. Dahan-dahang lumingon si Don Ricardo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang mga luha sa mga mata ng kanyang ama. Patawarin mo ako, anak. Sa lahat. Nabulag ako sa takot. Napatawad ko na po kayo, Dad, sabi ni Marco, nararamdaman ang paggaan ng sarili niyang dibdib. Sana mapatawad niyo na rin ang sarili niyo. Sa mga sandaling iyon, ang pader na naghiwalay sa kanila sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho. Lumapit si Marco at niyakap ang kanyang ama, isang yakap na matagal na nilang dapat ginawa. Nang gabi ring iyon, sa mansyon ng mga De La Vega, isang naiibang hapunan ang naganap. Walang tensyon. Walang hinala. Ang naroon lang ay ang ingay ng isang bata. Si Tristan, na masayang nagkukwento tungkol sa mga alon sa kanyang lolo. Nakaupo si Don Ricardo sa kabisera, ngunit sa halip na tumingin ng matalas, ang kanyang mga mata ay malambot habang pinapanood ang kanyang apo. Paminsan-minsan, tumitingin siya kay Mia. At sa mga tingin na yon, wala na ang paghatol. Ang naroon na lang ay pagtanggap. Nang matapos ang hapunan, habang si Marco at Mia ay naghahanda ng umuwi sa hotel, tinawag ni Don Ricardo si Mia. Lumapit ito sa kanya. Inabot nito ang isang maliit na kahon. Para sa'yo, iha. Binuksan ito ni Mia sa loob, isang simpleng kwintas na may pendant na perlas. Ito ang kwintas na suot ni Donna Leticia sa mga lumang larawan. Salamat po, sabi ni Mia, ang boses ay nanginginig. Ngumiti si Don Ricardo, isang tunay na ngiti. Maligayang pagbabalik, iha. Ilang buwan ang lumipas. Sa ilalim ng pamumuno ni Marco, unti-unting nakabangon ang De La Vega Group. Ngunit hindi na sila bumalik sa mansyon. Pinili nilang manatili sa kanilang maliit na bahay sa Batangas, umuwi lang sa Manila kapag kinakailangan. Isang hapon, ang buong pamilya ay muling nagsama-sama sa dalampasigan sa Batangas. Si Marco, si Mia, si Tristan, si Don Ricardo, at si Donna Leticia. Pinapanood nila ang paglubog ng araw. Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ng kanyang asawa. Tumingin ito kay Marco at Mia na magkayakap habang pinapanood si Tristan na gumagawa ng sandcastle. Dito pala nagsimula ang lahat, sabi ni Don Ricardo, hindi sa kanila kundi sa kanyang sarili. Ngumiti si Marco. Dito nagsimula ang lahat. Hindi sa isang kasunduan sa isang opisina. Hindi sa isang one-night stand sa Siargao. Kundi dito, sa dalampasigang ito, kung saan natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi ang pera na iyong pag-aari, kundi ang pamilyang iyong minamahal. Ang tunay na tagapagmana ay hindi ang tumatanggap ng isang imperyo,
kundi ang taong may sapat na tapang na buuin ang sarili niyang kaharian, gaano man ito kaliit, basta't ang pundasyon nito ay tunay na pag-ibig. At sa paglubog ng araw, alam ni Marco na nahanap na niya ang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Mia. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kanilang paglalakbay. Mula sa isang gabing puno ng desperasyon sa Siargao, hanggang sa mga pader ng mansyon ng mga De La Vega, at sa payapang dalampasigan ng Batangas, sinamahan niyo sila sa bawat tawa, luha, at pagsubok. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, nais kong iparating ang isang simpleng mensahe. Ang pag-ibig, sa tunay nitong anyo, ay hindi laging nagsisimula sa isang perpektong paraan. Minsan, ito ay isinisilang mula sa mga pagkakamali, nabubuo sa gitna ng mga kasinungalingan, at pinapatibay ng mga pagsubok. Ito ay isang paglalakbay ng pagpapatawad, hindi lang para sa taong mahal mo, kundi para na rin sa iyong sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas ng loob na pumili ng tama, kahit na ito ang pinakamahirap na landas. Sana, sa kwento ni na Marco at Mia, ay nakakita kayo ng isang piraso ng inyong sarili. Sana ay napulutan niyo ito ng pag-asa, na kahit gaano pa kagulo ang simula, laging may pagkakataong bumuo ng isang magandang wakas, basta't ang pundasyon nito ay katotohanan at tunay na pagmamahal. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi sa kanilang paglalakbay? Ibahagi ninyo sa amin sa comment section sa ibaba.